Hey guys, good evening sa inyong lahat. Kamusta po kayo mga nagkakapuhan at nagkagandahan po dyan natin mga ka-legit lover cards? So narito na naman nga po si Gandara para maghatid po sa inyo ng mga panibagong update hinggil po sa mga kaganapan, mga latest na balita hinggil po sa TVJ and Legit Tower Cats. But before that, bago nga po natin simulan ang ating balitaan at talakayan, nais ko po munang kunin ang pagkakataon na ito mga kapatid para kayo po ay ating pasalamatan sa araw-araw po ninyong pagsubaybay sa atin pong mga updates. So sa mga masusugid po nating taga subaybay dyan na lagi naman pong nakaabang talaga sa atin pong mga daily updates. Nako, big shoutout po sa inyo at maraming salamat. Kagaya nga po nitong si Danzel Wessington, ayan, shoutout po sa inyo. Hi Gandara, pangalawa mi. Thank you so much po sa maagap na parati pong pakikipagbalitaan at pakikipagkwentuhan sa atin. Sabi pa dito ni Noelski, doesn't matter yung pag-guest ni Bitoy sa Showtime, malaki ang respeto niyan sa TVJ. So shoutout po sa inyo, no? Maraming salamat sa pakikitambay dito sa ating YouTube channel, Sir Noelski. Sabi pa dito ni Bel Cruz, shoutout din po sa inyo. Salamat sa pakikitambay. Okay lang naman na mag-guest siya sa Showtime, wag lang sa Fake It Bulaga. So, mapapansin po natin guys, no, halos ito po patungkol sa sa pag-guest po ni Bitoy sa Showtime na halos ang komento po ng ka-legit tower guys natin. Kung mayroon man po akong mabasa na negatibo, na kesyo walang utang na loob si Michael V, ay mga 3 comments lang. Pero karamihan po ay suportado, nauunawaan, naiintindihan, malawak ang kaisipan hinggil po dito sa pag-guest ni Michael V sa Showtime. Okay na nga, mas okay nga naman na dito sa Showtime kaysa naman po doon sa kabila. At alam naman po natin na may iringan pa between TVJ. And kagaya nga po ng dalangin natin mga kapatid, ay wag lang po dalasan. Alam niyo yon, yung parang iba na kasing usapan pag napapadalas. So tama na po yung paminsan-minsan, kung maulit man ay kung may ipopromote itong si Bitoy. Wag lang po nandun siya para mag-guest host. Guest lang, wag nyo nang dagsungan ng host. Wag nang maging guest host o permanent host kagaya ng sinabi ni Alden na Richard. So natatandaan niyo po ba yon? Sabi niya, kung kinakailangan halimbawa may po-promote, po pwede siyang mag-guest. Showtime to malamang siguro po. Kasi nagpasintabi na agad po siya kay Miss Annette Gozon. So, pero hindi lang daw po. Pero kapag usaping guest host and permanent host, so past si Alden Richards doon kasi loyal nga po siya sa TVJ, and alam naman natin lahat kung ano po ang samahan ni Alden Richards, ang pinagsamahan ni Alden Richards with this TVJ and Legit Lover Cards, diba? And patungkol po pala sa mga nalilito mga kapatid, ayan, meron po kasi talagang mga nalilito tungkol sa guest daw at guest host. May nababasa akong ganyan. Ano daw yung pagkakaiba nun? Yung guest guy. Ito pala. Dito po muna tayo sa guest host. Ito yung gusto mangyari po ng panatiko ng Showtime. Sana daw po ay maging guest host si Michael Vidon. Hindi pa nakontento sa pag-guest ni Michael V. Talagang gusto pa nila maging guest host. Sana raw po ay maulit pa ng maulit kasi bagay daw po yung tandem ni Michael V at Vice Ganda. At the same time ay yung personality, yung talino, yung pagiging komedyante nitong si Michael V ay bagay daw sa Showtime. Anyway, ito nga po ang pagkakaiba ng guest host sa guest lang. Ang guest host mga kapatid na hindi po kumbaga nalilito
ay ang guest host po siya, yung guest lamang siya doon, hindi siya permanente, kumbaga pupunta lang, pansamantala, ganon. Pero nagbabasa po siya ng mga mechanics, yung mga ganon, yung nag-host po talaga. Nagbabasa ng mechanics, nagpapakilala ng ganito, ganyan. Yun yung host. Bilang host nga, yun po yun, yung guest host. At ang guest naman, guest lang, ay pupunta lamang doon para mag-perform. Yun. Hindi po siya mag-host. Nandun lang siya para mag-perform, kumanta, or sumayaw, bumate, shumout out. Wala na pong iba. Kasi nga, guest lamang po sila doon. I hope na naliwanagan po ang iba, no? Anyway, pag-usapan naman po natin mga kapatid, itong patungkol sa sinabi po, no, ng anak ni Joey De Leon na kung saan ay i-report di umano ang anomalya na nangyayari kapag karamihan na po talaga, or mga ka-legit tower cards natin dyan ay nakakaranas na tuwing E80 na ay nagkakaaberya yung kanilang mga digital box. So, ang sabi niya ay i-report. At meron pa siyang specific na ibinigay na brand mismo po ng digital TV box. So, ito po ay TV Plus. Alam naman po natin ang TV Plus. Ito po ay sa ABS-CBN. Mayroon pong nagsasabi na meron po nagsasabi na imposible na sasabotahin ng ABS-CBN ang TV5 sa signals, kasi halos lahat daw po ng palabas sa TV5 ay from ABS-CBN. Ang star nila ay ABS-CBN. So, bakit nila sasabotahihin ang TV5? At po pwede rin nga po mga kapatid na dahilan kung bakit pinapareport. Pinapareport para malaman po ng TV5 or ng ABS-CBN na gano'n ang nangyayari sa TV5 signal nila para magawan ng aksyon, dahil sila rin yun. Sila rin na maapektuhan. At po pwede rin naman mga kapatid na talagang gusto lang masolusyonan ang problema ng ating mga ka-legit tower cards. So, base nga po dito sa post ni Jaco, is this happening to you too? #legit tower cards. So, nagtatanong po siya nung una. Kasi dito yung video, napanood yun na rin po siguro to, no, sa ilang mga vloggers. Pero ito nga po, habang nanonood, biglang nawawala, nagba-blackout. Sino pong hindi mauuyamot niyan at matutuwa na manood pag lagi pong nagba-blackout? Ayan, no? Magpapalit na daw po talaga sila ng sulit TV. Sabotage laging ganito kapag E80, napatay sindi. Daig pa po, no, ang piyesta. Ang piyesta, ang tawag na pagpatay sindi, Pasko. Daig pa po ang Pasko. And pahabol pa po dito ni Jaco De Leon, this was on TV Flash. So, do report it immediately if you are experiencing any anomalies when watching E80. So, tama naman po, ganyan talaga. Pero paano po i-report? Paano i-report? Magre-reklamo sa sa social media? Kung makarating ito sa TV5, paano i-report? May cellphone number? And hindi kasi tayo naka-TV Plus, guys. So, sa mga alam kung paano i-report yan, pa-share na lamang po para sa kaalaman ng iba. At the same time, ay do it now na. Sabi nga po ni Jaco De Leon, i-report na agad now na, immediately, kapag nakakaranas kayo ng ganito. And ayan nga po sa tanong ni Jaco, marami po ang mga nag-reply na kung saan ay sila rin daw nakakaranas daw talaga. And hindi lang sa TV5, pati po sa GMA for the box.
And we're hoping na sana nga po ay maayos na ang problemang ito, na sana nga po ay mas mapalakas pa po ang signal talaga ng TV5, mas marami pa pong sakop, lalo na sa Visayas, sa Mindanao, at nawa ay maging malayo na rin po ang naaabot ng sugod bahay mga kapatid, upang sa gayon ay mahikayat po ang iba pa nating viewers kung sa bagay, kahit hindi naman na kailangan dahil wala rin nga naman pong signal sa ibang lugar. So sa cellphone naman or sa Facebook, sa YouTube naman, automatic na po yan. Pagdating na 11:30, nakatutok na po lahat sa TV5. Kayo po ba mga ka-Legit Lubricants, ano ang inyong masisay hinggil dito? Just comment down below and don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.